Guys, teka lang Nabalitaan nyo ba yung nangyari dun sa partner ni Nanay Jesseline? Nalulong daw sa sabong. Walang kaya. Diba? Ito nga daw, mga pa-online at saka live sabong. Araw-araw daw nasasabungan. Grabe naman yun. Paano yung pamilya niya? Yun nga daw, halos walang suporta, pati pera ni Jesseline at mga anak niya nagagastos sa sugal. Ay, naku. Oy, ganun. Balita ko nga, hindi lang daw pera ang problema. Ano ba? Napunta na rin sa barangay ang sakitan at saka Naku! murahan. Totoo yan. At yun nga yung dahilan bakit hihingi ng payo sa atin si Jesseline. Kasi gusto niya sana na maiparehab si Dennis para ma-address yung pagka-addict nito sa sugal. Eh yun nga yung tanong. Eh may karapatan ba si Jesseline na iparehab si Dennis kung number 1, di naman sila kasal. At number 2, ayaw nung pamilya. Diba? Tito Boy? Maraming salamat, Maritim. Narito po tayo sa Payong Kapatid. And kasama natin si Ate Pia at ang mga abogado, Attorney Ben, Attorney Sari, Attorney Mikey. Kasama din natin si Dr. Randy Deliosa. Thank you for inviting me. Samantala, nandito po para humingi ng payong kapatid si Jesseline at ang kanyang anak na si Danica. Danica, Jesseline, si Ate Pia. Kumusta kayo? Hindi po mabuti. Yun nga, balita ko nga na may problem ka sa partner mo na si Dennis. Yes po, Tungkol sa ever since. pagsusugal. Yes So, po. ikwento mo sa amin. Naging sakit niya na yung pagkaka-addict sa sugal po. Kasi every time na magkakapera siya, mayat maya tinatakbo niya yun sa sugalan. Ilang years na yung ganyan? Ever since po magkakilala kami, gano'n na po siya. Ano mga sinusugal niya? Lahat po Baraha, pusoy, mahjong, ganyan, Caracruz, tapos yung online, sabong. Bukod sa nakakapag-arena siya. Yung pagka-addict niya sa gambling, pareho lang mula nung umpisa siya o lumala na ng lumala? Mas lumala po. Siya po lagi pa simuno nung Caracruz, doon sa lugar. Nadadampot ng mga polis, pero nakakawala. Danica, lumaki kang nakikita na gano'n yung tatay mo? Opo. Ano yun, ginagabi umuwi o paano ba? Wala pong time. Wala Kahit pong anong time. oras? Ginagabi, minamadaling araw, o di kaya madaling araw siya umaalis. Bihira na po yung sa online po. More of sa actual siya. Opo. Every time na magkakapera, makaka-extra ng drive, makaka-extra ng pagre-rehistro ng mga motor or ng mga four wheels, ganyan. Yung mga nagpaparehistro po, mga renewal po, nagpapalakad sa kanya. Yun ang sideline na, yun yung official na trabaho niya. Tagalakad ng mga Hindi po official. Yun po mga diskarte lang talaga, Racket nabubuhay, niya, puro ganon. racket lang po. Magkano kinikita niya doon? Sa pagre-renew po, 1,000 po yata mahigit bawat rehistro or kulang 1,000. Hindi ba siya nakontento doon? Opo. Tapos sa driving po, 1,000 po kada drive po niya. Driver siya for the day, ganon. Opo. Pwede po sa catering once a week or twice a week or di kaya sa ate niya. Once a week po mga Anong ginagawa niya sa catering? Maneho? Drive din po. Hindi naman masama yung 1,000. Yun po talaga yung yung skill niya. Pero lahat Ang ng driving. kinikita niya, nabibigyan ba kayo? Wala nga po, wash out po Kagaya lately, 3 weeks, diretso, wala, as in zero. Pero drive niya, nag-ano siya ng motor, nag-drive siya sa atin niya, nag-drive siya ng catering, pero walang uwi. Friday, talo siya ng 15,500. Ilan? 15,500. Tapos nung Thursday na nakapagbigay siya ng 1,000, talo siya ng 10,000. Teka, yung mga talo niyang yan, umuutang pa siya, liban dun sa Umuutang. ginagamit niyang kita niya, may utang pa siya. Nakakautang po. Kanino siya umuutang? Dun din sa mga, saan din siya tumataya? O Kung kani-kanino po, kapitbahay, friends, katrabaho, or di kaya sinasanla niya yung motor niya, saka yung cellphone. Tapos tutubusin niya. Opo. Paano kayo nabubuhay kung hindi nagsusuporta ang asawa mo? Yun nga, parang ang nangyari po sa amin, nabuhay na kami sa hindi tamang sitwasyon po kasi parang nahiwalay ng buhay niya sa amin. Umuwi po. Kaso parang, although sarili na po talaga niya yung buhay niya. Paano kayo nabubuhay? Ibig sabihin, nagsariling sikap ka na lang. Kami Hindi po, ka na mag-iina. umasa sa kanya. Ever since naman po. Mukha nga, kasi Opo. pag tinitingnan ko kayo, huhulaan ko na maayos naman ang buhay niyo. Ano trabaho niyo? Kagaya ng mga anak ko po,
Nagbebenta sila sa school ng mga candies na pinoproduce namin. Pastillas, ganyan. Ngayon naman po, Graham Ball. Pero nagkaroon ba kayo ng pag-uusap ng asawa mong si Dennis na tigilan mo na ito? Or ano bang relasyon? Nagkukwentuhan ba kayo pag umuwi? Lahat po sa santong dasalan, paspasan, nagawa ko Lahat? na po yan. Na please ko na po siya ng ganyan, pero wala pong ganap. Nababato ko ng kaldero, ng panaksak, hindi pinapakain, or pag naabutan niya kami na kumakakain din siya, kaso lang magagalit ako hanggang magkakanda-tapon-tapon yung mga pagkain. Danica, walang pagkakataon na nag-uusap kayo ng tatay? Kinukumusta kayo? Wala ba itong lambingan sa mga anak? Wala? Yung quiet moments po, ano po yun, walang pansinan. Hindi naman kayo mag-asawa. Pero sabi ko, gamitin pa rin natin yung nasa batas na obligasyon ng mag-asawa. Kasi para kayong mag-asawa na may pamilya kayo, you live together. Diyos ko, tiniis mo siya ng parang asawa. Kaya 21 years. gamitin na lang natin yon as parang by analogy para alam din ng mga tao what is the obligation of spouses to each other. Under our family code po, the husband and wife is obliged to live together, observe mutual love, respect and fidelity, and render mutual help and support to each other. So dapat magkaroon ng harmonious relationship ang mag-asawa to build a better family po. Lahat yan, wala. Parang I was going to say, wala yata siyang pinasa doon. Oo. Ito talagang parang pati respeto, wala. Wala po talaga. Kung magdi-discuss tayo ng legal, anong pag-uusapan natin? Child abuse? Yung mga Yeah. ginawa dun sa anak? Totoo. Pwede siyang mag-file ng VAUSI, anti-VAUSI, dahil sa Right. physical, emotional, psychological abuse na dinanas nila. Nakapag-legal counseling na po kami. Ano po, tapos na po kami nung 1 taon sa munisipyo nung nabantay bata ko po siya. Dati. Pinili ko po kasi mag-legal counseling kaysa ikulong siya. Can that be cured? When we talk about cure, hindi lang kay Dennis. Si Dennis is the identified patient, pero actually it's the family that is the real patient. Puntahan ko na. Oo. Yes. Kakausapin ni Ate Pia si Dennis. Kayo si Dennis? Opo po. Gandang araw. Magandang araw po. Si Attorney Mikey, si Attorney Sari, at saka si Attorney Ben. Siguro hindi ko na kailangan isa-isahin yung kinuwento nila sa akin, ano? Aminado ka ba na addict ka sa pagsusugal? Hindi naman totally po na addict. Hindi totally? Hindi naman po. Yung sinasabi niya po na malakas yung magsugal. Hindi naman po yun. Sabi mo sa akin anong pinagkaiba nung totally at saka yung sa sitwasyon mo. Yung sinasabi niya po siguro araw-araw. Hindi naman po araw-araw. O sige, tuwing kailan? Ano lang po, pag nagkaroon lang naman po ako ng pera, ganyan. Pag naghahanap ng pera? Nagkaroon lang po ako ng pera. Pag nagkaroon ka ng pera? Opo. Nagbibigay naman po ako sa kanya eh. Pag may drive po ako sa catering, minsan nagtitinda po ako ng isda. Nasa kanya naman po lahat ng pera, ganyan. Pag maganda yung isang linggo, magkano kita mo sa isang linggo? 1,000 po kasi isang drive ko po eh. O sige, so Minsan, nakakailan ka sa isang... sa isang drive ko po, minsan nagbibigay ako sa kanya ng 800, 900. O kaya nga, so Kasi yung tip po, yun po yung napupunta sa akin. Minsan nakapag-tip ako ng 200. Okay, so sa isang linggo, ano yung magandang linggo na naibibigay sa isang linggo? Minsan po, nakakapag-drive po ako ng 4 days. O, so magkano nabigay mo kaya pagka ganun? Mga ganyan po, minsan 800, 900 sa isang araw. Siya, sinungaling niya talaga. Basta ano po eh, per So sige, biyahe po. so kung naka-drive ka ng 4 days sa isang linggo, ibig sabihin 800 per drive times 4, 3,200 ang naibigay. Opo, minsan po O, gano'n. sige, pag masama naman yung linggo, magkano naibibigay? Sa ngayon po, mahina po ang catering eh. Kaya minsan, 2 beses lang sa isang linggo, ganyan. O sige, so lahat ng lakad mo, nagbibigay ka? Nagbibigay naman lahat. po ako. Nagbibigay Sige. po ako. Magkano talo mo sa sugal kung sakaling natatalo ka sa Yung sugal? sinasabi niya pong 15, di naman po. Pinakamalaki ko po, inaamin ko po 10. Pero sinasabi yung 15, di naman po. Meron ako ebidensya niyan. O sige, so 10. Saan mo kukunin yung 10? Sinasangla ko po yung cellphone ko. Pero natutubos ko naman po. So pag sinanla mo cellphone mo, magkano binibigay sa'yo sa pagsanla mo ng cellphone mo? 3,000 po mga... O so kulang ka pa ng 7. O paano? Hindi po. Minsan kasi po nanalo ako, ganyan. Kaya sinasabi niya na 10 yung, yung talo ko.
Yung 7 po, panalo ko po yun. Anong oras ka umuwi araw-araw? Minsan hapon po nun, nandiyan naman po ako sa bahay. Anong ginagawa mo sa bahay? Pag nandun ka, nagluluto ka? Nagluluto po ako. Naglalaba rin po ako. So sa tingin mo, nagagampanan mo ang tungkulin mo bilang isang asawa? Pag nasa bahay naman po ako, kumikilos naman po ako eh. Hindi yun eh. Yung sinasanla mong cellphone mo, nagamit mo ba yung pera na yon para sa pag-aaral ng mga anak mo? Minsan, nagbibigay po ako ng... Minsan? Hindi naman po. Kasi may mga malilit po akong binibigay, mga baon, mga high school. Yung grade 6 po, nagbibigay din po ako. Ang dami mong angal sa asawa mo. Kala mo naman, maayos ka mag-alaga ng pamilya. O anong gusto mong gawin ngayon? Mag-uusap po kami ng asawa ko na tatanggalin ko na po yung mga ganyan. Yung mga pagsusugal. Kuya Boy. Palagay ko, kailangan ng medical expert. Habang pinapanood ko, magkakaroon sila ng one-on-one with Dr. Randy, pati na rin yung nanay, si Jesselyn at saka si Danica. At titingnan natin kung paano pa makakatulong ang CIA dito sa problemang ito. Maraming salamat, Dennis. Maraming salamat, mga attorney. Ate Pia, yung palagay ko ang ating pupuntahan ngayon. Correct. Kasi Oo. kami, yung hanggang legal lang naman Tama. kami. Hindi naman kami mga doktor, Tama. hindi naman kami mga psychologists and counselor. Tama. Matapos makatanggap ng inisyal na payo mula kay Doc Randy, sina Jesselyn at Dennis, muling kumilos ang Team CIA with BA at personal silang binisita para pag-usapan ang tuloy-tuloy na counseling sessions ng mag-asawa sa isang profesional na tagapayo. Nangangako ako na yung obligasyon ko para bilang tatay, tutuparin ko yun para magkaayos kaming pamilya. Hello, Pati Pia, Kuya Alan, Tito Boy. may padala po ako sa inyong pastilya. Sana po ma-enjoy nyo. Bilang suporta sa negosyo ni Jesselyn, tinupad naman ng programa ang pangakong ibinigay ni Ate Pia. Bumili ang team ng kanyang mga panindang Graham balls at pastillas para makatulong sa kanilang kabuhayan.